Magandang araw mga boss, meron daw kumakalampag dito sa driver side kapag nalubak si customer. Check upin ko yan mga boss, ugain ko itong gulong niya. Sa pag-check up na ginawa ko, wala namang problema ito sa racking tsaka sa tie rod. Inangat-angat ko itong gulong pero walang problema sa ball joint tsaka sa bearing. Kaya ang pinaka the best dyan, tanggalin ko itong gulong. Alam niyo mga boss, nakakatawa lang kasi check up ko ng check up dito sa problema ng sasakyan ni customer. Hindi ko napansin yung patak ng langis dito sa ilalim ng gulong. Tingnan nyo mga boss, natanggal ko na itong gulong pero yung patak ng langis hindi ko pa rin siya pinansin. Ilapit ko itong camera mga boss hindi ko pa rin napansin yan. Inuga ko pa rin itong tie rod niya at saka yung rack end. Ginalaw-galaw ko yan kung kalog itong tie rod at itong rack end. Dahil okay naman, yun lang. Dun ko pa lang napansin mga boss yung shock absorber ni customer pumutok na. I-close up ko yan mga boss para makita nyo. Oh, putok na pala itong shock absorber niya. Ayan, kung makikita nyo, tumutulo yung langis. Eksakto yan mga boss. Pagkapari ni customer para ipacheck nga itong sasakyan niya kung saan nanggagaling yung kalampag, yung fluid ditong shock absorber, hindi ko napansin, tumutulo na pala. Ayan mga boss, kung makikita nyo, press na press pa. Ang problema, medyo kulang sa budget si customer dahil nga sa medyo mahal din itong shock absorber. Nagpapalit kasi sa akin si customer ng timing belt kaya medyo napagastos na siya. After ko nga magawa yung timing belt, pina-check up niya nga itong sasakyan niya dahil nga sa meron itong kalampag. Kaya lang panibagong gastos pala yung makikita namin. No choice si customer kundi palitan itong shock absorber niya. Kaya nag-offer ako sa kanya na total isa lang naman yung may problemang shock absorber. Pwede naman namin itong palitan kahit yung second hand lang. Total isang piraso lang naman. Kaysa naman tuwing malulubak siya, lagi lang siya makakarid ng kalampag. Siya nga pala mga boss, nakita nyo naman meron akong tinanggal na 3 nut dito sa ibabaw ng shock absorber or dito sa shock mounting niya. Dito naman ako ngayon sa upper arm suspension. Meron akong tatanggalin dito mga boss na bolt and nut. Ayan kung makikita nyo, niluluwagan ko na yan. Dahil kontrahan yan mga boss, gumamit ako ng open wrench para tuluyan ko ng maluwagan itong bolt and nut. Dahil sa maluwag na yan mga boss, pwede nyo na ngayon tanggalin itong bolt and nut dito sa upper arm. Ayan mga boss, yung bolt natanggal ko na. Dito naman tayo sa kabilang side. Gagamit ulit ako dyan ng socket wrench na number 17. Siyempre kontrahan yan, gumamit ako ng open wrench na number 17. Pag natanggal ko na yung nut nya, pwede ko nang hugutin itong bolt na number 17. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung bolt. Ilihis ko muna itong upper arm nya. Tapos dito naman ako ngayon sa brake hose nya. Dahil nga sa nakabracket ito sa shock absorber, kailangan tanggalin ko itong bolt na number 12. Para itong brake hose, pa-disconnect ko yan dito sa shock absorber. Pag natanggal ko na yung bolt na number 12 dito sa brake hose, ilihis ko na yan. Tapos gamit ako ng socket wrench na number 12 para matanggal ko yung bolt na number 12 dito sa holder ng ABS wire nya. Pag okay na, dito naman ako sa bolt ng shock absorber dito sa baba. Kung makikita nyo mga boss, meron niyang bolt and nut. Kaya gagamit ako dyan ng open wrench na number 19 at socket wrench na number 19 para matanggal ko itong nut dito sa bolt. Dahil natanggal ko na itong nut mga boss, paluin ko na itong bolt palabas. Dahil sa matigas tanggalin itong bolt, tanggalin ko ngayon itong nut dito sa stabilizer linkage. Ayan mga boss, kung makita nyo, tinanggal ko yung nut, pati yung bushing nya. Tsaka ako ngayon ibaba itong jack nang sa ganon, madali ko nang matanggal itong bolt na number 19 dito sa baba ng shock absorber. Tapos gamit yung ball hammer, paluin ko palabas itong shock absorber. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinalo ko yan palabas para matanggal ko na ng tuluyan itong shock absorber ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong shock absorber. Tandaan nyo mga boss, bago nyo luwagan yung nut dito sa shock mounting or yung nut dito sa rod ng shock absorber, importante na mapaigsi nyo muna itong coil spring ng shock absorber nyo. Gagamit kayo dyan ng coil spring compressor. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yung ginagamit ko. Pag hindi mo kasi ginamitan ng coil spring compressor yan mga boss, ang possible niyan pag tinanggal mo itong nut dito sa shock mounting, pipitik yung coil spring at pwedeng maaksidente ka. At pag gumamit naman kayo ng coil spring compressor mga boss, dapat balanse yung pagkakalagay nyo dito sa coil spring. At pag pinaiksi nyo naman na itong coil spring gamit itong coil spring compressor, dapat pantay naman yung pagkakalagay nyo ng coil spring compressor nyo. Ibig kong sabihin, yung tayo nitong coil spring dapat diretso. Hindi kasi pwedeng nakatabingi itong coil spring pag tinanggal nyo itong shock absorber. Mahihirapan kayong magkabit ng shock mounting. Importante kasi mga boss, pag nilagay mo yung shock mounting, maayos yung pagkakalapat yan dito sa coil spring para hindi ka mahirapan. At dahil sa papalitan ko naman ito ng shock absorber, inipit ko ng vice grip itong rod nya para pag niluwagan ko yung nut dito sa shock mounting,
Madali lang kasi pag hindi ko yan inipit, iikot lang itong rod ng shock absorber Hindi pa ikot-ikot lang yan. Pinaka the best pag ganun mga boss at magpapalit naman kayo ng shock absorber, pwede nyo ipitin ng vice grip itong rod ng shock absorber para hindi kayo mahirapan magtanggal nung nut nya. Pag natanggal mo yung nut, isunod mo tanggalin itong bushing, pati yung washer nya, tapos itong shock mounting nya, tanggalin mo na rin. Pwede mo na ngayon hugutin itong shock absorber dito sa coil spring. Ayan mga boss, natanggal ko na itong shock absorber. Kung makikita nyo, dahil sa kulang na yung fluid yan sa loob, pag itinulak ko itong rod nya pababa, malambot na yan. Kaya nakakarinig si customer ng kalampag pag nalubak. Tinanggal ko rin yung bushing yan, pati yung washer, tapos punasan ko itong coil spring dahil nga sa nabasa siya ng fluid ng shock absorber. Pag okay na, ipasok ko na itong second hand shock absorber dito sa coil spring. Itapat nyo lang itong coil spring dito sa guide ng shock absorber para maayos yung pagkakalapat nyan. Tapos huwag nyo kalimutang ilagay yung bushing niya, pati yung flat washer nya. Tsaka nyo ngayon isunod sa ilalagay itong shock mounting. Pag nailapat nyo na yan, pwede nyo nang ilagay itong bushing pati itong washer nya dito sa rod ng shock absorber nyo. Tapos yung nut nya na number 17, ipakapit nyo na rin yan sa thread nya. Tsaka nyo ngayon gamitan yan ng socket wrench na number 17 para i-final nyo na yung higpit. At pag okay na yung pagkakahigpit mo ng nut dito sa shock mounting, pwede mo na ngayon tanggalin itong dalawang coil spring compressor dito sa coil spring mo. O di ba mga boss, kung magpapalit kayo ng shock absorber nyo, madali lang naman. Syempre dapat bumili kayo ng coil spring compressor nyo. Isama nyo na rin sa bibili nyo itong impact wrench para pag kayo na yung gumawa ng sasakyan nyo, hindi kayo mahirapan. Dahil sa okay na ito mga boss, ibalik ko na sa dati niyang position itong shock absorber. Tapos ipakapit mo na yung tatlong nut niyan dito sa bolt ng shock mounting mo. Pag okay na ipakapit mo na yan, gamit ka ngayon ng box wrench na number 14. I-final mo na yung higpit sa bawat nut dito sa bolt ng shock mounting mo. At pag nahigpitan mo na yung tatlong nut dito sa shock mounting mo, dito ka naman ngayon sa baba sa bolt ng shock absorber mo. Iayos ko muna yung camera mga boss, tapos itulak ko na itong bolt ng shock absorber para itong nut nya na number 17 maipakapit ko na yan dito sa thread ng bolt. At dahil nga sa kontrahan ito mga boss, gumamit ka dyan ng open wrench na number 17 at socket wrench na number 17. Tsaka mo ngayon i-final na yung higpit dito sa bolt and nut ng shock absorber mo. Tapos i-connect mo na sa shock absorber itong ABS wire nya, pati itong brake hose, at ito namang stabilizer linkage, ikabit mo na yan dito sa bar nya. Tsaka mo ngayon i-jack itong lower arm para pag nilagay mo itong bushing, pati itong washer nya, tsaka itong nut, hindi ka mahirapan. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 14 para mahigpitan mo na itong nut dito sa stabilizer linkage. Pag okay na, dito ka na ngayon sa upper arm mo. Ibalik mo na yan dito sa dati niyang position, isentro mo yung butas ng bushing niyan gamit itong screwdriver mo. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 17. Pag okay na, sumalpak na yan, ilagay mo na rin itong nut nya. Ayan mga boss, kung makita nyo, ipinakapit ko na itong nut, tapos gumamit ka na ngayon ng impact wrench mo, higpitan mo na yan. Pag okay na yung pagkakahigpit mo, lipat ka naman dito sa kabilang side. Ilagay mo na rin itong bolt nya na number 17, tsaka mo isunod sa ilagay itong nut nya na number 17. Ipakapit mo na rin yan dito sa thread ng bolt, tsaka mo ngayon gamitan yan ng socket wrench mo na number 17 dahil kontrahan yan, dalawang tools yung ginamit ko. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo dito sa bolt and nut ng upper arm suspension, pwede nyo na ngayon ilagay itong gulong. Kaya lang mga boss, may pahabol pa si customer. Doon naman daw sa kabilang side, may naririnig naman daw siyang lagutok pag nililiko niya itong manibela. Kaya check upin ko na rin yun. Muli mga boss, dahil sa mahaba itong video, abangan nyo sa part 2. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat!